Guys, part 5. So, may inakay na. So, kung kaya nyong magbigay ng laging pink mineral, Picotrine, maganda talaga sa kanila yung mineral sa mga lalo pagka may mga YB. So, pagka may young bird na sila, umaga, nagbibigay ako ng pellet. Sa hapon, nagbibigay ako ng buto. So, bakit hindi ko pinagsasama? Kasi nga, sinasayang nila. Pag pinagsama mo yung dalawa, kadalasan, kinahalukay nila yung kainan, pinipili nila yung buto, tapos yung pellet, tinatapon nila. So, sayang, hindi maganda pagka ganun. Kaya ako binibigay sila ng umaga, puro pellet. Wala silang choice, kundi yun lang yung kainin nila na ibigay sa mga young bird nila. Tapos nagbibigay ako sa hapon ng buto. So, ganun lang yung ginagawa ko. After mga 1 week, meron na mga balahi-balahi po yan eh. So, 1 week o 8 or 10 days, magbigay, kung kaya nyo magsubo-subo, kung konti lang yung kalapate ninyo, pwede kayo magsubo ng pula-puti, calcium, tsaka multivitamin sa mga ibon ninyo, sa mga young bird. Kung kaya nyo araw-araw, di mag-araw-araw ko. Kung kaya nyo every other day, magbigay kayo ng multivitamin sa calcium sa mga young bird ninyo. So yung iba, binibigay nila mga Ideal, mga ganon. So ako, hindi na ako nagbaganon kasi nga magastos. So hindi naman ako mayaman para suportahan yung ganong karaming vitamin sa mga ibon ko. So yun yung sinasabi ko. Parehas din naman yan pagka race, magkikita rin tayo sa final. So, sana. So, ganoon na nga. Bigyan nyo sila ng multivitamins at calcium. Tapos, kung nag-herbal kayo, mas maganda. Mas maganda yung balahibo nila. Tapos, dagdagan nyo ng sunflower kung kaya nyo magdagdag. So, ganoon lang yung ginagawa ko. O, minsan ako, dahil nga, ginagawa ko, yung iba, binobombet ko lang. Kumukuha ko ng pambombet sa inakay para after mga 10 days, mga ganon, mga 10 days, pagka may time naman ako, ihiwalay ko na yung mga young bird ko, tapos bobombitin ko sila umaga at hapon ng sa ketchup. So yung ratio nun parang mga 1/4 ng chick booster, tapos parang 3/4 ng tubig, kasi pag inanam mo, lalapot naman yun yung binibigay sa kanila. So pwede rin kayo magbigay ng mga vitamins na nilalagay sa tubig, pwede na kayo magbigay doon. So yung iba, may budget ng konti, young bird pa lang, nagbibigay na sila ng tiki-tiki, yung pambata na tiki-tiki doon sa tubig, para nga yung magulang tsaka yung inakay, parehas na bibigyan ng vitamins. So yun yung ginagawa ko na pag-aalaga sa kanila. Guys, kung nagbi-breed kayo, lagi ko sinasabi, kung nagbi-breed kayo, kung ano yung alam nyo tama para sa ibon ninyo, gawin ninyo. Kasi nga, ito yung foundation talaga, ito yung binubuo natin na warrior. Tapos kung nagkasakit naman yung young bird ninyo, guys, tanggalin mo na sa team. Kunyari nagkasakit yung young bird, kung kaya mong magkal ka, kasi ganun din yan. Pagka napagaling mo yan, kakasakit yan ulit, tapos magagaling, magkakasakit, gagastos ka lang ng gagastos. So mas maganda kung gagawin mo flyer yung kalapate, tanggalin mo siya sa team, bata pa, ikal mo na, kasi gagastos ka lang dyan sa gamot, tsaka yung sa pang-entry, mawawala din talaga, at tsaka hindi nila man yung kakayanin yung training. So yung mga malalakas nga, nahihirapan pa sila sa training. Yung pa kayang mga merong nararamdaman na dati. So babalik lang yun din sa kanila. So yun guys. Paano ko pipiliin o iwawalay yung ibon ko? Ilang araw ba sila na pwede ko nang iwalay sa magulang? So yan, maraming nagtatanong yan. Sir, ano bang ilang araw ba bago iwalay yung inakay sa magulang? So yung iba, ginagawa nila 30 days. 30 days na kasama nung malakas na tumuka yun eh. Baka papisa na rin yung susunod na itlog nun. So 30 days bago nila winawala yung
yung mga YB sa magulang. So ako, hindi ko ginagawa yun kasi hanggat nandun yung magulang, susubuan nila yung kahit na ganong edad na, maliban kapag napisa na yung itlog. Pero magpapasubo pa rin yun kahit na kumakain na sila. So sayang na nadudurog lang yung mga breeder ninyo. So ako, ang ginagawa ko, 14-15 days tumutuka na sila na ganyan. Nakita ko nang tumutuka sila. So binubukod ko na yan. Nilalagay ko na doon sa stock loft ko. Nilalagay ko na yan doon sila. Tapos isang beses ko na lang sila pakakainin kasi pag nakita kong tumutuka na sila dito sa breeder cage, so mga ilang dalawang araw kukunin ko na yan. Iwawalay ko na yan tapos pakakainin ko sila ng isang beses na lang sa isang araw. Doon na ako nag-uumpisa napakainin ko sila ng isang beses na isang araw. So paano yung ginagawa ko? Umaga, pagbibigay ako doon sa mga winalay ko na ibon ng pagkain. So ang gagawin niya mga yan, hindi naman yan agad kakain talaga. So kumain man yan konti-konti lang. So kakain yan kinabukasan. Bakit sila kakain? Kasi gutom na sila. So pag gutom na sila, makikita mo sila, ang laki na ng butsin, sarap pakainin yan sila pagka young bird. Isang beses lang sila kakain, makikita mo sila, maganado silang kumain kasi nga, gutom na sila eh. So, doon nag-uumpisa sa akin na isang beses ko na lang sila pinapakain sa isang araw. So, Sir Mike, tanong, gaano karami ba yung pinapakain mo sa mga young bird mo kung nagpapakain ka ng isang beses sa isang araw? So guys, magpa-part 6 tayo. 7 minutes na naman. So mahirap yung ganito na parang gusto kong sabihin lahat. Naghahabol ako sa oras. Ang bilis ng oras. So pagpasensyahan nyo na ako guys. Pagpasensyahan nyo na kung parang nagmamadali ako. Gusto ko kasing masabi lahat agad sa oras eh. So guys, magpa-part 6 tayo. God bless guys. God bless.